Ayan, so magandang umaga sa inyong lahat at araw ng Monday dito at Martes naman sa Pilipinas. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, si Kaparico Enil Media TV. Ayan. So ang oras ngayon dito ay 5:32 AM. So alas 5 pa lang ng umaga dito. At nakikita niya man napaka foggy ang daan. At nag-snow ng bahagya kagabi. Hindi naman ganun kalakasan pero nag-snow siya. Puti na lahat ng daan. Yan, snow yan. Lahat yan. May mga araw din dito na pag bumagsak mo ay wagas. So sin talagang totally napakahirap mag-drive. So ito foggy nga. Visible pa naman yung daan. So okay pa. May mga araw din na talagang totally zero visibility ang daan. Wala kang ibang makikita niya kundi napaka kapal na ulap na puti. So mahirap na naman. Hindi mo makikita ang na meron kang sasakyan na malapit sa'yo. Kaya dito yung mga sasakyan dito dinisay na yung mga sasakyan na lagi na naka-on ang headlights nila kahit maaraw pa yan, talagang automatic na naka-on na. Pero sa Pilipinas ay syempre iba naman kasi sa Pilipinas. So dito kailangan visible lahat ng sakyan. So kaya nakabukas yung headlights nila. Ayan.
sa naunang sasakyan na nasa harap mo. Pag alam mong kuminang na ng gusto yung ano, ay mag-brake naman na, dahil sigurado ay nasubsob na yan, ay naduktot na yan. Yeah. So yan lang kaibahan sa ibang bansa talaga dito sa malamig na lugar. Pero walang nagtitinda ng balot sa kalsada, walang nagtitinda ng balot sa kaldado, walang nagtitinda ng Max Candy. Totally wala ka talaga makikita sa unahan. Pero okay pa naman to. Itong ano na to, foggy na yan. Okay pa yan. Nakikita pa yung nasa harapan eh. May talagang minsan eh, talagang totally wala ka talaga blindfolded talaga. Kasi wala ka makikita talaga. Kapag ka talaga napakabagal ng mga sakit. Siguro walking distance lang yung pagitan na makikita mo yung sasakyan. Talagang yung malapit na talaga. Mahirap nga yan yung pagka yung may nagpupuguhan sa unahan mo, so hindi mo napapansin, no? Kaya kung may napapanood kayo, may mga nag-TikTok, may nag-reels na chain reaction dun sa kalsada, highway, na almost lahat nasa isang daan na sasakyan, kasi yan, kunwari yan, merong nagundol unahan yan, merong na sasakyan. Ngayon, sa sobrang bilis ng mga ano na sasakyan, hindi na naging alintana na mayroon palang nakahinto doon sa gitna ng mga kalsada. So, okay talaga naman. Talaga dire-diretso yan sa pool yan. Sunod-sunod yun. Kaya yan, okay, naka-hazard. May mga naka-hazard ay minsan ay nakahinto yan. Paano kung hindi natin napansin yan? May nag-hazard na nga, oh, para lang makita siya. Ang problema kasi kapag nag-hazard ka, hindi mo alam whether kakaliwa ka o hindi. Pero kung visible pa naman yung tinitingnan sa harap mo, walang problema. Huwag mo na mag-hazard. Mag-hazard ka lang kung sakali may na dot dyan sa harapan mo, at hindi mo alam kung anong meron dyan sa lilo. Ayan, at kahintuan lahat ng mga sakyan. Pagka ganun na talagang pagka yung may nadot-dot na unahan ng sakyan, ang diskarte mo doon, huwag ka nang huminto sa gilid o sa gitna. Talagang gumilid ka na, dumiretso ka na sa gilid, tago ka na sa ano. Kasi kung nandito sa gitna ka, hindi ka naka-hazard, sa pool ka talaga. Sa pool yan. Zero visibility lang ngayon yun. Parang ano talaga, wala kang makita. Pero may nag-blink doon sa dulo, nag-hazard siya. Siya lang naman mag-isa nag-hazard. So okay pa. Ayos pa yan. Huwag lang yung may nadisgrasya nga tapos nakahinto. Tapos syempre mabilis ang takbo, 100 km per hour. Pati ka 100 km lang. Eh kung sa regular na takbuhan dito eh, nasa 110 o 120, ay imagine mo yan, ka-hazard pa rin siya.
visible naman dito, hindi ganong ano, makikita naman. Hindi kaya nung talagang may mga araw talaga dito na talagang itong highway na to. Ito 120. Tumatakbo mga sakal ito 120. Pinakababa. Imagine mo yan. Wala kang unong makita. Napakahirap yun. Parang nasa ulap ka lagi. Kita pa naman. Ayun. 500 miles. Kita pa. Hindi gano'ng kalala itong fog na to. Minsan yung talagang sabi ko kasi wala kang walk through, ano lang, walking distance lang ang pagitan ng sasakyan na yung makikita mo siya. Yan ang delikado. Isipin mo walking distance lang, eh paano kung tumatakbo ka? So ibig sabihin nalalapit na nun. Lapit na. Dyan pa rin siya. Yung mahirap pagka nakainom ako ng maintenance ko sa ano, nakakantok yun. Yan ang isa sa disadvantage doon. Nakakaantok, nakakahikab yung ano niya. Ayan. So alam nyo na, ang driving skill mo talaga dito ay dapat mataas ang ano mo talaga. So napakahalaga dito yung pakikiramdam, decision mo pag sa dating sa driving, lalo na pagdating sa kalsada. Decision mo tsaka yung pakiramdam mo. Pakiramdam mo na malapit ka na, pakiramdam mo na lumulunas ka na. Dapat pakiramdaman talaga dito kung ano na ang sitwasyon doon sa paligid mo. Pero huwag mo iisang bahala na pagka napansin mo sa mga nubila mo or yung steering wheel mo ay medyo parang yung lumilipad na at parang walang kapit, ay talagang magpreno ka ng bahagya. At ang pagpipreno naman dito, diskarte naman, ay talagang dahan-dahan talaga, yung parang mapapansin mo lang yung parang sumasayad lang yung preno dun sa gulong, na parang mapapansin mo yun pagka nagpipreno siya yung kapag gumugulong pa din siya pero hindi siya yung talagang i-stop ng gusto, kasi pagka ganun ang mangyari ay tulas ang abot mo, out of control ang mangyari sa'yo. Hindi mo kayang kontrolin na yung sasakyan pag ganun. Mag-swerving yan, tulas yan, out of control ka na, wala na, lipad ka na sa lapaab. Yan. Ako'y inantok talaga. So dahil bago kasi akong malis ay minom ako ng maintenance ko. Bagay, ang aga ko kasi nagising, alas 3:30. Gising na ako sobra. Kaya tapos plus yung gamot pa, nakalagay kasi doon talaga doon sa drowsy talaga pag ganun. Magkaka ano ka. Yan, paligid niya mga puro puti na mga paligid. Ibig sabihin nag-snow talaga kagabi ng pino, niebe na tawag nila, niebe. Kumbaga sa Korean ano pa niebe. Ayan. So malapit na tayo mga kaparigoy.
my my. Oh my my. Oh, grabe. Yan, nakikita niyo yung mga paligid. Puti, di ba? Tinda mo puti. Totally, hindi na talaga totally damo yan. Ang nasa itaas niyan ay yan. Dumanas na yung dumanas na ng frosting yung mga dahon. Ayan. So, ariko. Ayan, dumanas na ng frosting mga dahon. So, kaya puti siya. Puti yung paligid yan. Magandang magpa-picture-picture yan. Mamaya kaso walang damo dun sa area namin. Ganda sana kung dito pwedeng ito matulas dito. Ayan, ito sa area na to. Pag once ka lang tulas ka talaga. Ito diretso mo talaga yan hanggang doon yan. Pag nadulas ka yan mababa ito. Talagang good luck talaga. Kasi ayan makintab yan yan, mahirap sa kintab na yan. Okay, so malapit na tayo. Ayan, so maraming salamat talaga sa inyong pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel Ladnel Media TV. Ayan, so malapit na tayo. Kunting hinga na lang ay nandito na tayo. Ayan, puro puti ang paligid mga kapaligid. Tayo iikot na tayo dito. Pwede pa tayo magpa-picture dito. Tayo ngayon picture. Tayo natin kung pagpipicture nila dyan. Gawa tayo ng shorts dyan, shorts video. At may send natin doon sa Isuit para gawin yung shorts video. Tara. Ayan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan. Napakalamig ng paligid. Malimoyak ang paligid. Kita nyo naman. Di ba? Ayan. Ayan. So, kita nyo yan. Okay. So puro puti yan hanggang doon. Hanggang yan. Okay. So maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.